So yung nakikita nyo na background ngayon, ito yung place kung saan kami bumuo ng mga memories together with Jerome. Dati tuwing madaling araw pa lang hanggang pagsikat ng araw, magkakasama na kami dito. Tinitrain kasi namin yung mga tawag namin nakshis namin before. Ito yung naging core namin ng isa't isa na pag nakikita talaga namin yung place na to, parang si Jerome talaga yung unang pumapasok sa isip namin. Ang papel ni Jerome sa buhay ko ay naging isang matalik ko siyang kaibigan, coach, kasama sa masasayang alaala. Mahalagang pagkakataon at palagi siyang nakasuporta sa amin. Di ko alam saan sisimulan kapag pa binitawan, makakalimutan. Sana naman mapagbigyan ng kahit konting oras para magpaalam. Sana maintindihan. Actually, hindi lang naman siya kaibigan for me, Kasi nung high school, nung magkasama kasi kami sa isang dance troupe, yung tawagan talaga namin kapatid. So parang yung tawagan namin na kapatid parang naging interreality na naging ano din siya, taga-sundo ko before. Kasi dati tuwing nakwento ko nga before sa mga kaibigan ko na tuwing aalis kami, parang mas nauna kasi siya bumayak sa akin. So magugulat ka, apakaaga pa, parang 30 minutes pa yung bibilangin yung oras bago yung pinag-uusapan. Parang bigla na siyang nandun agad. Di ko pa yata kaya, hindi ka na makita pagising sa umaga. Ikaw ko lang naman ang hanap, ikaw lang ang pinangarap noon. Paano na ito? Paano tanggaping wala ka na? Paano at saan magsisisi? Ano ulit kami? So ano ulit natin? Ang naging papel niya sa buhay ko ay ang pagiging mabait na kaibigan sa akin, sa amin. Lagi niya ako sinusuportahan sa bawat laro at ayun, lagi niya ako na-compliment kung ano nakukuha kong award. Simple lang siya. Actually, naging mas malapit kami sa isa't isa kapag about sa training yung pinag-uusapan. Ganon. Tapos kapag nakikipagkwentuhan na siya sa team, sobrang saya niya kasama. Partners in crime na kami. Kasi parang kami nagpapaalam ng mga gagawin namin sa isa't isa. Lagi nga kami magkasama. Although yung mga secrets namin parang alam na ng isa't isa. Dahil parang super genuine ng friendship namin. Wala kaming tinatago sa isa't isa kung ano din yung hilig ko, ganun din yung hilig niya, kung saan gusto niya pumunta, din yung gusto niya pumunta. Kung nasan ka man, sana mapakinggan ang aking panalangin na ika'y mahagkan ng kahit saglit ng ilang sandali. O saan kukuha ng lakas kung ikaw ang dahilan? Di ko maintindihan. Isa siya sa naging coach namin sa Milagrosa team. Sobrang simple lang niya. Ginawa talaga niya yung best niya para mas i-push namin yung sarili namin. Para mas mag-improve pa kami sa play. Actually, nung nagkaroon niya ako ng e-bike, parang gusto namin lagi na mag-stroll na lang araw-araw, pumunta sa mga lugar na gusto namin puntahan. Kasi gusto namin maging masaya palagi yung isa't isa. And I think yung pagpunta namin sa iba't ibang lugar, parang na-unwind kami, parang nare-relax kami, lalo na super hectic ng schedule sa college, super stressful na parang yun yung nagiging medicine namin to cope up with the situation. Ang masasabi ko kay Jerome ay thank you dahil naging mabuti siya sa aming kaibigan at sana okay siya ngayon at lagi namin siya mamimiss. Hi ate, salamat sa walang sawang pagtuturo sa amin noon. Thank you kasi isa ka sa nagpapalakas na loob namin pag nakikita mo kaming napipressure sa laro. Mamimiss ka namin at maraming salamat sa lahat. Maraming salamat sa lahat. Tantanan!
narito na po ang panauhing pandangan. Atin pong bigyan ng masigabong palakpakan. Ginoong Binibini Jerome Chavez. naman ang hanap, ikaw lang ang pinangarap noon. Paano na yun? Paano tanggapin wala ka na? Paano at saan magsisimula? Ang masasabi ko kay Jerome, thank you kasi naging totoo kang kaibigan sa amin, naging mabait. Tapos, thank you kasi pag nagtatanong ako ng anong oras yung simba, sinasabi mo. Tapos, pag nagtatanong ako ng about sa research, lagi mo akong nire-reply ng ayos para sa research namin na gagawin, ganon. Ang masasabi ko lang kay Jerome, kung totoo man na may susunod na habang buhay, gusto ko ikaw pa rin yung best friend ko. Kasi we shared a lot together. Ang dami na natin pinagdaanan. Ang gusto ko na lang talaga, sana kung paano niya ako hinintay before, ganun din yan ako hintayin ngayon. Walang goodbye, walang magpapaalam, kasi alam ko na makikita pa rin kami. Di man ngayon, pero in the future. Kahit 3-0 hindi ka na makita, babangin sa umaga. Hindi ko pa man makuha, mahahanap rin ang kalma. Tulad nung nandito ka pa, hindi napipigilan ang luha. Sa bawat oras na maisip ka, hindi mawawala ng pag-asa. Sa pagitan ng wakas at ng simula.